tatlong bagay ina. Una, seryoso yung mga kaso, yung charges. Okay. Hindi naman natin sinasabing guilty siya, no? Yung hukom ang gagawa niya. Pero seryoso yung charges, no? Human trafficking, money laundering, alam ko meron pang usapin na kwento na rape no? I will check, no? So una, seryoso. Ikalawa, meron tayong extradition treaty sa US. Katulad na may extradition treaty tayo sa Canada. Di ba? So, pwedeng gamitin yan ng Amerika para i-extradite si Kibuloy. Ikatlo, identified siya, hindi na sa administrasyon, identified siya doon sa binubuong oposisyon ng mga Duterte at ng mga Arroyo. So, ibig sabihin, hindi na siya poprotektahan ng gobyerno. Kung sakaling magkaroon ng extradition treaty, obligado ang gobyerno na i-extradite siya pag sinimulan yung proseso ng extradition. So, yun yung tatlo na punto na parang baka lumakas yung possibility na siya ay ma-extradite. Sooner or later. And you think that this change in administration, nasabi niyo nga, wala na siyang kapit sa administration, ito yung hinihintay na pagkakataon ng Amerika for the longest time or for a while now. Yun po ba yun? Possibly. Pero yung Amerika naman kasi hindi sila superpower sila So hindi sila nagpapainda diyan sa mga changes sa politika halimbawa sa gobyerno. No? So with or without the support of the government kay Kibuloy, papasok yan sa proseso ng extradition. Pero related din diyan yung usapin ng ICC na pinag-uusapan natin dati pa, di ba? Dati ang posisyon ng gobyerno ay hindi papasukin ng ICC. Dati, ang Kongreso at saka Senado naglabas ng resolusyon. May resolution pa. Defending ex-President Duterte. Ang Secretary of Justice, si Remulla, talagang emotional, vehemently, sinasabi niya, magpuputol kami ng relasyon sa ICC at hindi yan makakapasok. Pero last month, nagbago. Diba? Anong sabi ng Department of Justice, pinag-aaralan namin studying yung pagpasok ng ICC. So, tayo naman, lagi natin sinasabi, we weren't born yesterday. Yep. Diba? Ibig sabihin ay reading between the lines, alam mo na yung direction yan. So, baka hindi lang si Kibuloy yung kunin, no? Baka yung ex-president din kunin at kung sino pa yung kasama niya sa kaso sa International Criminal Court, no? Siyempre, sasabihin ng gobyerno, ay, wala pa kaming decision dyan. Okay lang yun. Okay lang yun. Yung ganong klaseng pagtalon mula doon sa kanilang posisyon na totally dati, na ayaw. Tapos ngayon ay pinag-aaralan. May ibig sabihin. Hindi naman natin kinakailangan ng bolang kristal. No? Ako na lang, educated guess.